Kai Sotto, nanganganib na di makapasok sa NCAA sa US dahil sa bagong rules na ipapatupad sa mga collegiate league sa Amerika. Anong ruta na kaya ang tatahakin ni Kai? Ngayong ang isa sa mga plano nito ay mapurnada pa dahil sa bagong rules na ipapatupad. Yan ang mga pag-uusapan natin sa video na to. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Habang patuloy na pinag-uusapan ng Philippine basketball community ang future ni Kai Sotto, biglang nagkaroon ng panibagong twist sa kaniyang career path matapos lumabas ang report tungkol sa posibleng bagong collegiate amateurism rules sa Amerika. At ayon mismo sa report ng Sports Illustrated na binanggit ng Tiebreaker Times, isa si Kai sa mga international players na maaaring direktang maapektuhan kapag tuluyang naipatupad ang bagong eligibility regulation. Sa ilalim kasi ng bagong proposed NCAA rule, posibleng mawalan ng collegiate eligibility ang isang player kapag nakapaglaro na siya professionally o nakatanggap ng compensation mula sa isang professional league na lampas sa actual and necessary expenses. At kabilang sa mga leagues na maaaring pasok sa classification na ito, ang NBA, EuroLeague, Australia's NBL at Japan B-League, eksaktong mga leagues na naging bahagi ng basketball journey ni Kai Sotto. Dito ngayon lalong naging komplikado ang usapan tungkol sa posibleng NCAA route ni Kai. Kasi nitong mga nakaraang buwan, may lumalabas ng reports na isa sa mga options niya para mas mapalapit muli sa NBA ay ang paglalaro sa NCAA Division I basketball. Sa katunayan, ayon sa mga naunang reports, open naman si Kai sa posibilidad na subukan ang US college route bilang panibagong pathway papunta sa NBA. Kung matatandaan natin mga idol, hindi dumaan si Kai sa traditional US college basketball route noon. Noong 2020, imbes na pumili ng NCAA school sa Amerika, pinili niyang sumali sa G-League Ignite setup para mas mapabilis sana ang NBA dream niya. Pagkatapos noon, naglaro siya sa Adelaide 36ers sa Australia bilang special restricted player bago lumipat sa Japan B-League kung saan naging bahagi siya ng Hiroshima Dragonflies, Yokohama B Corsairs at pinakahuli nga ang Koshigaya Alphas. At dahil sa professional experience niyang ito overseas, posible ngayong mapasama siya sa mga players na maaapektuhan ng bagong NCAA crackdown sa amateur eligibility. Ang isa pang malaking factor dito mga idol, 24 years old na ngayon si Kai. Bukod sa professional experience issue, pinag-aaralan din umano ng NCAA ang posibilidad ng age-based eligibility model na kahalintulad ng ginagamit sa UAAP. Kaya mas lalong nagiging uncertain kung magiging realistic pa ba talaga ang NCAA option para sa kanya. Hindi pa rin naman totally sarado ang pinto. Ayon mismo sa dokumentong nakuha ng Sports Illustrated, case-to-case basis pa rin daw ang magiging evaluation ng NCAA sa mga international players. Titingnan nila kung gaano katagal naglaro professionally ang player, anong level ng liga ang sinalihan nito, at iba pang factors bago gumawa ng final eligibility decision. Kaya technically, wala pang final ruling tungkol sa sitwasyon ni Kai Sotto. Kaya ngayon mga idol, mas lalong naging intriguing ang susunod na chapter ng basketball journey ni Kai. Matuloy kaya siya sa NCAA o subukan ulit ang Summer League? O pwedeng ituloy lang ang professional career niya sa Japan at international basketball gaya ng FIBA at Gilas? Pero isang bagay ang malinaw. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang determination ni Kai na ipagpatuloy ang NBA dream niya kahit gaano pa kahirap ang daan. At habang may bagong rules, bagong obstacles, at bagong uncertainties, patuloy pa rin siyang sinusubaybayan at sinusuportahan ng milyon-milyong Pilipino basketball fans. Hi guys! Kung naghahanap ka ng legit Gilas jerseys, marami tayong partner stores ang nagbebenta niyan. All you have to do is i-click lang yung link sa gilid ng mga video at magpa-pop na yung mga stores sa gilid. Get yours now guys at huwag kalimutan mag-subscribe kay Overdrive Highlights.